Sobrang na-shock ako sa inyo. Ang dali nyo namang tinalikuran ang Diyos. Imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos mismo ang pumili sa inyo. Tapos ngayon, ini-entertain nyo ang ibang gospel. Bible ba to o comics? Trending ngayon sa social media ang Pinoy version ng Bible dahil sa isang post na bumabatikos dito. Kung babasahin mo yung post, ang pinaka-concern ng writer is yung informal tone ng translation. For the writer, dahil informal ito, then nagiging parang for entertainment ang Bible. At ako honestly, nung binabasa ko ang translation na to, napapasmile ako and minsan natatawa. Ngunit hindi dahil mali ang pagka-translate, kundi dahil hindi lang ako sanay sa tono ng translation. Naiintindihan ko ang sentiment ng post, ngunit wala akong nakitang argument tungkol sa accuracy ng translation, which yun ang pinaka-importante. We will discuss this more later as we go on, so I suggest you stick around until the end, then make the judgment. Hindi ko nababasahin ang post ng buo, read it for yourself, I will provide yung link sa description. Ngunit if ang argument mo against the translation is it sound informal and not accuracy, then you don't have much to argue about. Alam mo ba na there was a point in time na ayaw ng isang church na matranslate ang Bible into English sa parehong reason na magiging tunog na informal ito? Yes, may ibang reason pa gaya ng ayaw nilang malaman ng mga tao kung ano talaga ang nilalaman ng scriptures. Madami ang nag-agree sa post na ito, ngunit may mali ba talaga sa version na ito? Ating alamin. Kung curious ka sa issue na ito, malamang sa malamang hindi ito ang first video na napanood mo. Hindi ko alam kung ilan na ang gumawa ng video na ganito, ngunit dahil may nag-request na gawan ko ito ng response, so andito tayo ngayon. Bago ko simulan i-share ang perspective ko, I will first say na I think tama na ang unang response natin kapag merong bagong version ng Bible ay usisain natin ito. Tama na nagtatanong tayo ng mga tanong, halimbawa, sa dami ng version ng Bible, ano ang purpose ng bagong version na to? Ano ang basis ng translation? Sino ang mga nag-translate? At iba pa. Ngunit dapat ang sagot natin sa mga tanong ay logical at with basis, hindi based sa preference lang natin o emosyon. Ayos? Sige, simulan natin suriin ang version na ito. Upang masuri ito ng maigi, babasahin natin ang introduction ng Pinoy Bible at pakikinggan natin ang interview ni Mike Licona kay Dr. Dan Wallace regarding sa iba't ibang version ng Bible. Bakit natin babasahin ang introduction? Dahil dito natin mauunawaan ang intensyon at methodology na ginamit upang mabuo ang Pinoy version. Habang ang interview ni Mike Licona kay Dr. Dan Wallace ay gagamitin natin as cross-reference or ito ang way natin para ma-cross-examine ang sinasabi sa introduction ng Pinoy Bible. Sino nga ba si Mike Licona at Dr. Dan Wallace? Michael R. Licona is an American New Testament scholar, Christian apologist, and author. He is Associate Professor in Theology at Houston Baptist University and the Director of Recent Jesus Incorporated. Habang si Dan Wallace is Senior Research Professor of New Testament Studies at Dallas Theological Seminary and Executive Director of the Center for the Study of New Testament Manuscripts. His book, Exegetical Syntax of the New Testament, is a standard intermediate Greek grammar. Ito ay mga expert pagdating sa New Testament studies. Okay? Ang whole interview ay nasa 30 minutes long, so hindi natin pwedeng i-play lahat. Ngunit kung interesado kayo sa whole interview, ang link ay nasa description. Okay? Simulan natin. Ano nga ba ang Pinoy version ng Bible? Okay? Basahin natin ang introduction. Isang blessing galing sa Diyos ang pagkabuo ng Pinoy version New Testament, ang pinakabagong Bible translation na pinublish ng Philippine Bible Society o PBS. Natapos ang translation na ito noong December 2017. So medyo matagal na, 3 years, almost 3 years ago nang natapos ang version na ito. And ngayon lang talaga nagkaroon ng, although may intriga na before, pero siguro bagong intriga ito, may bagong nakadiscover doon sa yung nag-post. Ibig sabihin, hindi lang isa kundi dalawang wika ang ginamit para ma-express ang nilalaman ng Bible. Tignan ang susunod na verse bilang example. Ito na yung binasa ko kanina. Sobrang na-shock ako sa inyo. Ang dali nyo namang tinalikuran ang Diyos. Imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos mismo ang pumili sa inyo. Tapos ngayon, ini-entertain nyo ang ibang gospel. So, mapapasmile ka talaga kasi Taglish siya. Parang naririnig mo, halimbawa, yung mga artista natin na Taglish kung magsalita. Pero common na talaga to siya eh. Nagsasalita talaga tayo ng Taglish. Na iba man ang tunog ng translation, masasabi pa rin na ang Pinoy NT ay isang magaling na version ayon sa mga panuntunan o standard ng United Bible Society. So, ibig sabihin, itong translation na ito ay nag-follow sa standard ng United Bible Societies or UBS.
Ito yung mga dahilan nila. Una, ito ay faithful o tapat sa nilalaman ng UBS Greek New Testament 5th edition na siyang textual base nito. So itong UBS Greek New Testament 5th edition, isa ito sa mga basis ng mga new translation na meron tayo ngayon. So isa ito sa mga basis na tinitingnan nila itong Greek New Testament na ito para makagawa ng mga translation. So ibig sabihin, kung ano yung hinahawakan nyo ngayon na translation in English, yun din ang naging basis ng version na ito. Okay? Madali nyo lang i-research yun. Isang search lang sa internet, mahanap nyo na ang sinasabi ko. Then pangalawa, wala itong pagkiling o bias sa doktrina ng alinmang religious group dahil nga faithful ito sa original text. So, napaka-importante na ang isang version ng Bible ay hindi denominational driven or hindi church driven. It should be scholarly, it should be faithful sa text. Kasi may mga version tayo ng Bible that are denominational driven. For example, yung Bible ng Jehovah's Witness, may mga binago sila na wordings na hindi siya faithful sa original Greek text. So, hindi yun siya pwede. Kailangan ang isang version ng Bible is not biased sa isang denomination or sa isang church. Ayos? So, according dito, this is not a denominational Bible. This was made for everyone. At pangatlo, madali itong maintindihan. Nasa nature kasi ng Pinoy version na piliin ang English pag yung nasa Greek text ay mas madaling sabihin o i-explain sa English at piliin ang Tagalog o Filipino pag madali at natural itong sabihin sa Tagalog. Okay? Kaya Taglish siya kasi may mga words sa Greek na mas madaling maintindihan kapag in English mo siya at may mga words naman na mas madali pag sa Tagalog. Na-remember ko, gumawa ako ng video, I think, almost 2 months ago. And trinay ko i-explain ang Kalam cosmological argument into Tagalog. Ginawa ko siyang Tagalog. And isa sa mga nahirapan ako na words is yung word na exist. And accordingly, pag i-translate mo yung word na exist, ang word is umiral. So, ang universe ay umiral. Parang ganun. The universe exists. Yun yung sa English. So, medyo, instead na mas naintindihan, parang medyo naging magulo pa yung translation. At kung babasahin mo, ang text na ito sa itong Galatians 1:6 into Tagalog, tingnan natin kung mas maintindihan, ano yung mas naintindihan ninyo. Itong version, itong Pinoy version, o itong Tagalog version na meron tayo. Ang sabi dito sa Tagalog version, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Mas madali ba yung intindihin? Dito, sobrang na-shock ako sa inyo. Clear, na-shock siya. Ang dali nyo namang tinalikuran ng Diyos, imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos mismo ang pumili sa inyo, tapos ngayon, ini-entertain nyo ang ibang gospel. So, ano ang mas madaling intindihin? Diba? Mas madali siyang intindihin. So, hindi siya ginawang Taglish para magawing katatawanan, kundi para mas maigi na maintindihan. At later on, makikita natin na i-explain ni Dan Wallace ang reason kung ano yung mga motivation behind sa mga translation. Okay? So, maintindihan natin yun siya maya-maya. Sabi dito, mapapansin na may pagka-informal ang language na ginamit sa Pinoy NT. At yan ay dahil sa pag-mix ng dalawang language. So, it's just inevitable. Hindi purpose ng translators na gawing katatawanan ang Bible. It's just that pag pinagsama mo ang English at Tagalog, meron siyang tendency na parang nakakatawa. Not dahil kasi nagpapatawa sila, kundi dahil yun yung nagiging result ng pag-combine ng dalawang lengguwahe. Okay? So, again, the reason behind that is, bakit nila ginawang Taglish is kasi may mga words na mas madaling intindihin kapag ginawa mo siyang Tagalog at mas madaling intindihin ng isang Pilipino ngayon na in English. Example, na-shock ako kanina, nabasa natin dito sa namangha. So, siguro meron pang nakakaintindi nito. Actually, naintindihan ko namamangha. Biyaya, buhat, sa tumawag. So, itong mga words na ito is medyo malalim. So, hindi na siya madaling maintindihan ng mga bagong Christians. So, especially sa mga batang Christians, siguro below 20 years old. Okay? So, mas madali siyang maintindihan kapag ganito. Okay? It doesn't mean na pagbata ka hindi mo to naintindihan, but it's just that mas madali siyang maintindihan gamit ang Pinoy Bible. Okay? Yun yung intent nila. Okay?
Hindi pa natin pinag-uusapan kung accurate ba ito or tama ba ang translation, but ang intention mismo, kasi yung argument lang kanina ng posting is that it sounds informal, so walang concept of accuracy. Actually, we are going beyond that, yung argument niya, kasi basically yung argument niya lang is parang this person felt offended kasi nga parang naging informal, naging for entertainment ang Bible, pero hindi yun ang intention. Yun lang ang lumabas. Okay? Dahil sa pagsasama ng mga lengguwahe. Pero naging maingat ang mga translators at ginawa ang best nila para siguradong hindi mawala ang mataas na paggalang sa salita ng Diyos. So, in view, ang perspective ng mga translator is that we are going to translate this into Taglish, pero we need to make sure na accurate ito at hindi natin ginagawang kakatawanan ang translation ng Bible. Mataas pa rin ang view nila for the Word of God. Okay? Maganda yung intindi natin. Ang Pinoy NT Project ay isang interconfessional project. Ito yung sinasabi ko kanina, interconfessional siya. So, hindi siya bias sa isang denomination or isang religion. Ibig sabihin na buo ito sa pagtutulungan ng mga miyembro ng iba't ibang simbahan. Ito, ang pinaka-importante na part. Paano yung translation? Accurate ba ito? May dalawang basic approach o paraan ng pag-translate. Kapag ang emphasis ay ang form o anyo ng Greek, na siyang biblical language ng NT, okay? Sa mga hindi nakakaalam, Greek ang language ng NT, tinatawag itong formal translation or form-based. Pag ganito ang approach, sunod ang translation na ito sa form ng Greek. Halimbawa, pag noun ang ginamit sa Greek, noun din sa translation. Pag verb din ang ginamit, yun yung approach. Ang problema sa approach na ito is that meron siyang tendency na mahirap siyang intindihin. Kapag sinunod mo yung form ng Greek and translate mo na siya, for example, into English nga, magulo na. For example, may mga versions tayo. Kung papanoorin mo yung video ni Dan Wallace, ipapakita niya sa inyo doon na may mga versions na although word for word or at some point sabi natin accurate to the form ang isang version ng Bible, hindi naman siya madaling maintindihan. May mga bagay na imposibleng i-translate directly from Greek into another language. For example, may mga idioms na hindi mo pwedeng i-translate directly from Greek into English or from Greek into Tagalog. Especially Tagalog. Kasi may mga idioma ang Greek na hindi present sa Tagalog. So, kailangan siyang i-expound. Kailangan siyang i-clarify pagdating sa translation ng Tagalog. Okay? That's why, hindi sinunod. Dahil nga, ang purpose ang motivation behind this is, number one talaga is ang readability or the ability na maintindihan ng masses. So, hindi nila sinunod ang form-based. Ito yung sinunod nila. Ito yung pangalawa. Ang pangalawang approach ay tinatawag na dynamic translation or meaning-based. So, based kung ano yung meaning, hindi nila sinunod yung form, kung ano yung sinasabi ng text, ano yung gist ng text, ano yung message behind the text, yun yung nilagay sa text. Ang sinabi dito pinapalabas ng translations ang kahulugan ng Greek text at hindi ang anyo nito. Mas madaling maintindihan ang Bible pag meaning-based. Ito ang ginagamit na approach sa Pinoy NT, itong meaning-based. Kaya, kung i-compare mo ang dalawang Bible, for example, itong NIV Bible in English at itong Pinoy version, kung i-compare mo siya, yung dalawa, medyo compact, medyo concise yung thoughts ng English kumpara sa Tagalog. Kasi, ang ginagawa dito ng translator ng Pinoy version ng Bible is kinukuha niya ang gist kung ano yung sinasabi ng Greek. Merong time na medyo hindi ako nag-a-agree sa ganitong method kasi it's dangerous. For example, yung NLT, kasi parang ganito din ang way ng NLT is that it's paraphrasing or it's expounding on the text. But I realize later on na lahat ng translation, kahit anong translation pa yan, are actually interpretation as well. And by the way, it's impossible to really translate, unless you're also interpreting. All translation is interpretation. Basically, ang sinasabi natin dito, ang Pinoy version ng Bible is in-expound niya kung ano yung meaning ng text. That's why ganito ang naging resulta niya. Okay? So, para mas lalo nating maintindihan, ating pakikinggan si Dan Wallace and i-confirm natin kung ito nga ba ang standard way of interpretation. Okay? The categories, in terms of the objectives of these English New Testaments,
are of various sorts. There's different ways to look at it. One way is actually to look at it through the history of English translations. And I think the history involves three different objectives, although they might not all say this is their objective. We have elegance, accuracy, and readability. Elegance, accuracy, and readability. So hindi na pala bago na isa sa mga objective ng isang translation ay ang readability or upang ito'y maintindihan ng mga tao. Na-mention natin ito siya kanina. Maliban pa ang elegance at accuracy. So sa perspective ng isang scholar, walang mali ng isang translation ay inayon sa paraan ng pagsasalita ng mga bumabasa rito. Posibleng accurate at elegante o formal ang translation ng Bible mo. Ngunit ano ang mapapala mo dito kung hindi mo naiintindihan? Tama? Mas mabuti ba na formal ang Bible mo kahit na hindi mo naintindihan o informal pero naintindihan mo? Kagaya ng pagsasalita ko ngayon. Siguro ngayon informal pa ang Taglish pero alam natin na ang wika ay nag-e-evolve. So maaaring ang informal ngayon, yan na ang formal sa susunod na dekada. Na-mention kanina na kaya ginawang Taglish ang Pinoy NT ay dahil may mga salita na mas madaling sabihin o explain sa English at meron naman mas madaling intindihin kapag ito'y Tagalog. Ang rason ay ito. An accurate translation is, it depends what you're trying to accomplish in your accuracy. Are you trying to get the connotations of the meaning across to the modern reader or the denotations? And if you want something that's more of a formal equivalence and get the denotations, then you're going to go for something like the ESV or even the NRSV to some degree. If you want something that's more of a functional equivalent, I think you're going to be looking at some different translations. And I'd say not even functional equivalent. The Net Bible and the NIV are really trying to be faithful to the original meaning, but not necessarily the original form. I think it's a myth to say we can translate word for word. That is, when someone says, I want the most accurate translation, I've been asked this hundreds of times, tell me what the most accurate translation is. I want the most word-for-word translation there is. I said, well, those are two separate questions. They're not the same thing. Because between two languages, you can't translate idioms and make it the same. Two languages simply don't map the same. Anybody who's ever studied another language, a second language, realizes you can't map them the same. You can't do it even in the same word order. It's very difficult to find even one word in one language that has exactly the same meaning as a word in another language, unless it's a technical meaning. And yet you get the fundamentalist right-wing kind of Christianity that says, I want word for word, and they really just don't have a clue what they're talking about, what a good translation looks like. So there you have it. Ito ang reason kung bakit ginawang Taglish ang Pinoy NT. Now, kung nagiging tonong informal ito, then hindi ito kasalanan ng translators. Kung tutuusin, tayo lang ang nagbibigay tono dito. Dahil kung babasahin mo lang siya nang di mo nilalagyan ng preference mo sa equation, ma-realize mo na ito ay magandang translation in terms of readability and even accuracy dahil nga ito ay translation na faithful sa original text. Kung nagdududa ka sa translation, pwede mo itong ma-confirm anytime sa Greek. We are living in a time na available mostly ng mga kailangan natin na resources para maintindihan ang salita ng Diyos. Kailangan mo lang ng cellphone at data, makaka-search ka na. Iba kasi ang gamit natin now sa mga data natin. Gamit natin ito para maglaro ng ML, manood ng K-drama, or K-pop, or Netflix. And you know what? May na-discovery ako na bagong app ng Net Bible or New English Translation. Sa app na ito, malalaman mo ang pinaka-accurate na pagka-translate sa kada verse sa Bible. Kada verse merong notes. Ipapakita ko sa inyo. Buksan natin ang app. Halimbawa, Genesis 1. Makakakita kayo ng blue number. Pag pinindot nyo ang blue number, dadalhin kayo ng app kung saan ang notes at dito, makikita nyo kung bakit ganito na translate ang verse na ito. At lahat ng verses ay may notes kada salita sa original language. Yun nga lang, kailangan may access ka sa internet para magamit ang app. Isa pa, madami sa Pinoy NT ay gumagamit ng mga translation na kagaya ng NLT na hindi ganun kabuting translation. Pakinggan natin si Dan, ano ang masasabi niya sa NLT. Well, the New Living started out as a paraphrase, not as an actual translation. That was the Living Bible? Yes. I remember that from the 70s. It had a green padded cover. I had one. That's right. Yeah, that's padded is right, and green.
I'm not sure. Maybe it was meant to be the first airbag or something, but um, the New Living is much more of a functional equivalence. It's the kind of a Bible like the Phillips or like the Message that you would not want to read verse by verse for study purposes. You would want to read it passage by passage to get the connotative feel of what that original audience experienced. And so those translations have a great value. Translations or paraphrases. Kaya kinakabahan ako kapag ginagamit ng mga preachers ng NLT for expository preaching. Hindi mo siya pwedeng kunin verse by verse. Pero wala tayong narinig na reklamo sa mga friends natin na against sa Pinoy NT. Tama na holy ang Bible at hindi ito for entertainment. Seryoso ang mensahe nito sa lahat. At dahil nga seryoso ang mensahe nito, importante na mas marami ang makaintindi ng mensahe nito. Kung kailangan gawin itong Taglish para mas maintindihan, gawin nating Taglish. May formal na translation ka nga, di mo naman binabasa, ano mapapala mo? Sa totoo lang, madali namang itong i-address. If takot ka na baka may error sa translation na ito, make sure to own many versions ng Bible para ma-compare mo. If duda ka pa rin, yung app na pinakita ko kanina, napakagandang way para ma-check mo ang translation. Lastly, baka may mga curious dyan kung ano ang magandang translation. If ayaw nyo ng Pinoy NT, ito ang pick ni Dan Wallace. So what's your favorite translation? Favorite English translation? Well, it depends what the purpose is. If it's readability, I'm going to go with the NIV. If it's accuracy, it's split between the NIV and the Net Bible. Elegance, understated, I like the ESV. Rich wording, King James, Revised English Bible. And I'll look at the NRSV for ecumenical. But the others, I'll look for just because I want to get irritated. So guys, if ikaw yung tao na ayong magbasa ng Bible kasi di mo maintindihan dahil English or kung Pilipino naman, masyadong malalim, meron sa atin Pilipino nga tayo pero mas naintindihan natin ang English translation. Halimbawa, ano ang tanikala? Siguro if taga Luzon ka, alam mo yan. Pero sa amin dito sa Visayas at Mindanao, kadena o posas lang ang tawag namin dyan. So kung nahihirapan ka intindihin ang ibang translation ng Bible, itong Pinoy NT ay napakagandang panimula upang magbasa ka ng Bible. Hello guys, salamat sa panonood. Kung ito ay nakatulong sa iyo, siguraduhin i-like ang video na ito, i-share sa mga friends at family mo, at mag-subscribe upang suportahan ang channel at pindutin na rin ang bell button upang maging updated sa lahat ng videos. At kung willing ka, pwede kang tumulong upang ma-improve pa ang quality ng video at content. Pwede kang maging Patreon. Sa Patreon, pwede kang mag-donate as low as $1 or 50 PHP pesos a month, depende sa exchange rate. Click mo lang ang link sa description or pwede ka ring mag-donate directly sa PayPal. Ang link ay nasa description din. Hanggang sa susunod na kabanata, paalam!